Magandang araw! Narito na naman ang mahalagang kaganapan at makabuluhang impormasyon sa ating syudad mula sa kauna-unahang digital news program sa Olongapo. Ako si David Bayarong at ito ang Batanggapo News TV. Para sa headline, bagong dredging machine mula sa DPWH nandito na sa Olongapo. 36th National Disability Prevention Week matagumpay na naidaos. 60 seconds with Mabayuhan Barangay Captain Dinicio Vinoya Jr. At isang bodybuilding icon ng Olongapo ang ipapakilala sa atin ni DJ Nicole Jose sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga. Bagong dredging machine mula sa DPWH makakatulong sa paghukay ng ilog dito sa Olongapo City. Tara, samahan natin si kasamang Ray Toledo para sa balita. The more the merrier. Ika nga, mas mapapabilis na ang pagpapalalim ng ating mga ilog sa tulong nitong bagong-bagong dredging machine na ibinigay ng DPWH para sa lungsod ng Olongapo. Maswerte ang siyudad ng Olongapo matapos na maitalaga ang isang unit ng high-powered dredging machine mula sa Department of Public Works and Highways, kamakailan at personal na tinanggap ni Mayor Rolen Paulino. 5 unit lamang ng Water Master Series 4 dredging machine ang ipinahiram ng DPWH sa buong Pilipinas at isa ang siyudad ng Olongapo at 1st District of Zambales ang mapalad na nabigyan nito. Ang high-powered na dredging machine ay may kakayahang maghukay, basagin ang mga hard structures sa ilalim ng ilog at maaring gamitin bilang backhoe. Ang ipinahiram na dredging machine para sa Olongapo at 1st District of Zambales ay naka-station sa Parola. Malaki ang pasalamat ni Mayor Paulino sa DPWH dahil malaking tulong ito sa pangunahing proyekto ng siyudad, ang paghuhukay ng ilog. Samantala, tuloy-tuloy naman ang declogging effort ng iba't ibang barangay sa tulong na rin ng siyudad sa pangunguna ni Mayor Paulino. Na lahat ng mga heavy equipments inilaan dito sa barangay is bahak-bahak upang lalong mapadali ang paglilinis ng ating drainage system. At yan ay sa pamamagitan ng ating masipag na punong lungsod na walang iba kundi si Mayor Rolen Paulino. Sa Ilicaño, sa Ibarra, sa Quezing at kung saan-saan pa, ito ay pinagtutulungan ngayon ng lokal na pamahalaan at ng barangay officials. Nagpapasalamat po ang inyong abang lingkod sa ating punong lungsod sa mga pagsuporta sa mga programa natin dito. 10 ng aking mga kasamahan sa sanggunian ng barangay is bahak-bahak. Para sa Batanggapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. 36th National Disability Prevention Week matagumpay na naidaos. Alamin natin ang ulat ni Ms. Cathy Mancao Ramos. Mga bagong wheelchairs, prosthetic legs at iba pa ang naging tampok sa selebrasyon ng Disability Prevention Week sa Olongapo. Ang naturang wheelchairs at prosthetic legs ay handog ng Latter-day Saints Charities at Physicians for Peace Philippines na naglaan ng oras noong 1 buwan upang magsukat at ma-check up ang mga kababayan natin na nangangailangan sa Olongapo City Elementary School. Hindi mga ordinaryong kagamitan ang ipamamahagi sa mga beneficiary sa mga susunod na araw, sa dahilang ang mga ito ay sinukat at sakto sa pangangailangan ng mga kababayan nating may kapansanan. Samantala, tagumpay na nairaos ng syudad ang Disability Prevention Week na may temang talino at paninindigan ng taong may kapansanan, pasaporte sa kaunlaran, ang dinaluhan ng mga kababayan nating may kapansanan. Nakisaya sa okasyon si Mayor Rolen Paulino na matibay na sumusuporta sa mga PWDs. Dagdag pa sa kasiyahan ang singing at dance contest at naging bonus pa ang paraffle para sa mga may kapansanang mamamayan. Pumunta rin tayo dito para siyempre magbigay ng konting alin sa mga kababayan natin. Para sa Batanggapo News TV, ito si Cathy Mancao Ramos. SBMA Director Cynthia Paulino namigay ng electric fan sa mga pampublikong paaralan at si Mayor Rolen Paulino namigay naman ng school supply sa mga estudyante. Ang kabuuang balita hatid sa inyo ni Ray Toledo. Tuloy-tuloy ang pagbibigay tulong ni SBMA Director Cynthia Paulino katulong ang ilang mga pribadong individual na ayaw magpakilala
matapos muling magbigay ng mga electric fans sa iba't ibang public school sa syudad. Hindi man ito malaking halaga, ngunit malaki manong epekto nito para maging komportable ang mga mag-aaral sa mga public school. Matatandaan, nitong nakaraang buwan ay halos sunod-sunod din ang pagbibigay ng school supplies at bags sa mga estudyante sa mga sumusunod na eskwelahan. Ang pinaka-suma po ng lahat ng ito ay yung maibaba ng diretso ang tulong sa taong bayan, sa sino mang nangangailangan. Para sa Batang Quiapo News TV, Ray Toledo, nag-uulat. Mga nasalanta ng Bagyong Glenda makakatanggap ng emergency shelter assistance mula sa lokal na pamahalaan. Narito ang ulat. Magbibigay ng emergency shelter assistance ang syudad ng Olongapo matapos matanggalan ng bubong, mabagsakan ng puno ang ilan sa ating mga kababayan sa pagdaan ng Bagyong Glenda sa Olongapo. Ayon sa City Social Welfare Development Office, makakatanggap mula 2,000 hanggang 10,000 na assistance ang mga biktima ng Bagyong Glenda. Ito ay depende sa sira na natamo ng kanilang bahay. So alam naman natin na talagang strong wind ang tumira sa atin. So what we expect, usually from the mountainous, yung mga matataas na lugar, ang kadalasan ng damages sa kanila, na lumipad ang mga yero, nabagsakan ng puno. So ang nagbibigay ng ayuda ang CSWD ng tinatawag nga naming emergency shelter assistance in the form of cash or financial assistance. Ang naturang assistance ay agad na ipinapaayos ni Mayor Roland Paulino upang madaling makabangon ang ating mga kababayang nangangailangan. Magulang ko po ay kilala po sa pangalang Aling Susing. Yan po yung isang albularya na kilala sa buong Olongapo. 7 kaming mga lalaki, 3 babae. Bale, lahat po kami magkakapatid po kasi talagang hobby namin is basketball. Ako po, simpleng tao lang po. Undergraduate po ako ng ECE. 18 years din po ako nag-referee. Hindi lang po sa Olongapo, sa ibang lugar din po. Plano po talaga ng aming konseho na talagang gusto na ma-improve po lahat bilang 2 beses po na halal na kagawad. Nakita ko po yung problema ng aming barangay na yun po yung magiging priority project namin itong taon na to at susunod pang taon namin na natitira po. Sa katunayan po, dati po wala po kaming mga rescue, pero po ngayon may rescue na po kami. Si Mayor Roland wala po kaming pinagkaiba ngayon. Talagang pag-upo ko rin po dito, talagang 0-0 balance din po kami. Pero dala po ni Mayor na talagang pinalakas yung loob namin. Tulad nga sinabi ko, hindi ko po kaya mag-isa to. Kung magtutulong-tulong po ang Barangay Mabayuhan, hindi lang po ang Barangay Mabayuhan, ang buong Olongapo ang unlad. At para sa balitang sports, First MRP Inter-High School Women's Volleyball League nagsimula na. Narito ang kabuuang ulat. Matagumpay na binuksan ang First Mayor Roland Paulino Inter-High School Women's Volleyball League na sinalihan ng 10 high school teams mula sa iba't ibang schools ng lungsod. Pinangunahan ng City Sports and Youth Development Head na si Mr. Alex Laison at DepEd PES Supervisor sa Tornino Dumlao ang naturang event. So sana wag po ninyong biguin ang ating pamunuan na paunlarin at pahusayin ang larong volleyball dito sa Olongapo para hindi po tayo nagna-number 3, nagna-number 4, nagna-number 5, kaya nagna-number 20 pagdating po sa regional meet. Gusto po nating number 1 po tayo sa Olongapo. Layunin ng ligang itong makapag-develop at makadiscover ng mga potensyal na volleyball player na magre-represent sa lungsod sa mga local at national competition. Ang proyektong ito ay libre para sa mga school na nag-participate. Kasama ito sa priority ng ating Mayor Roland Paulino na palakasin at suportahan ang mga Batang Quiapo athletes. Isa sa maituturing na pride ng Olongapo sa larangan ng bodybuilding ang ating kikilalanin sa Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ni DJ Nicole Jose. Mahirap, maraming beses akong sumali, maraming taon. Bago ko nakakuha yung naging Mr. Philippines ako. Try and try until you succeed. Ang kasabihang madalas nating nadidinig.
At sa lahat ng larangan, ito ay nagagamit. Ang kwento naman ngayon ni Ginoong Rolando Barnayha ang ating ilalahad. Isang kwento ng paulit-ulit na pagsubok upang makamit ang minimithing pangarap. Bago ako mag-bodybuilding, dati akong boxer, naglaro po ako sa US, nag-champion ako noong 1972 sa California, Las Vegas. Pangarap ay tinutupad. Maaaring may pagkatalo pero maraming paraan upang sa bandang huli pa rin ay matamo. Sa Alcobar, kasi meron akong kaibigan, kinukuha niya ako maging instructor doon. Ang problema, nadisgrasya naman yung asawa ko na bangga. Nabali yung paa. Kaya nawalan ako ng pan-transportation para maayos ko yung mga papel ko. Tinatawagan na nila ako bakit wala pa raw ako. Ganun ang naging problema ko noon. Naging hilig at buhay na niya ang bodybuilding. Sa gulang na 61 ay lumalaban pa rin. Nagkaroon ng diferensya yung kamay ko. Natigil po ako sa boxing, nag-bodybuilding ako. Unang sali ko sa bodybuilding, 1978. Nag-second place ako ng Mr. Zambales. Siya ang tinanghal na Mr. Philippines 2010. Siya si Rolando o Roger Barnayha mula sa Barangay Mabayuan. Ipinanganak ika-24 ng Oktubre taong 1952. Nakakita ko nung malalaking katawan, mga kano. Parang gusto ko lumaki ang katawan ko after nung mag-boxing na ako. Kaya naging bodybuilders ako. Disiplina at determinasyon ang tinaglay. Ginamit din ang sakripisyo at pagsisikap bilang mga gabay. Dati siyang boksingero, construction worker at regression assistant ng ilan pa sa mga nasubukang pasuking trabaho. Talagang preparation, lagi kang naghahanda, mag-workout ka ng ayos para maging maayos ang katawan mo, maging muscularity ka, proportion ka. Awa naman po ng Diyos, nakuha ko yung 2010 naging Mr. Philippines. Ilang bodybuilding poses ang ipinakita niya, pati na ang estilong madalas ay nagpapanalo sa kanya. Pagtuturo ang sa kasalukuyay isa sa kanyang pinagkakaabalahan, ang pagbabahagi sa iba ng malawak niyang kaalaman. Para medyo tinatawag na maging healthy ang katawan nila, mag-workout sila. Para kahit may edad na sila, malakas pa rin sila. May kani-kanya tayong mga pangarap. Kani-kanyang mga bagay na nakapagbibigay sa atin ng kaganapan at galak. Ako po si Kathleen DJ Nicole Jose at ito ang Olongapeñong may kwentong kakaiba at kahanga-hanga ng Batanggapo News TV. Para sa ating ulat pang kabuhayan, narito muli ang napaka-energetic na si Michelle Mortel. Good day, everyone! Alam kong tumatagaktak na ang pawis mo sa kakahanap ng trabaho. Wala pa man din ay sakit na yan sa ulo. Huwag kang mag-alala sapagkat I feel you at ramdam ka rin ng ating pamalaang lungsod. Kaya naman, gumawa sila ng solusyon patungkol dito. Isinusulong nila ang paghahatid ng trabaho at negosyo para sa mga Olongapeño. Mula sa SBMA Labor Center at Public Employment Service Office, narito po ang mga trabahong naghihintay para sa inyo. Hindi pa nagtatapos dyan ang mga tulong ng lokal na pamahalaan. Heto na po ang kumpletong listahan ng livelihood trainings this week na talaga nga namang makatutulong sa ating mamamayang Olongapeño. And guess what? Tuloy pa rin ito. Kaya ano pa ang hinihintay mo? Koro na dito, limited slots lamang ang nakalaan para sa bawat training course. Kaya naman, to register, pumunta na lamang po tayo sa second floor ng ating City Hall. Hanggang sa muli, ito po si Michelle Mortel para sa Ulat Pangkabuhayan. Muli na naman ninyong nasaksihan ang mga pangunahing balita na nakalap ng ating mga kasama sa loob ng isang linggo. Sana nakapaghatid kami ng mahalaga at makabuluhang impormasyon sa Olongapeñong nandito sa syudad at nasa abroad. Samahan niyo ulit kami sa Batanggapo News TV sa susunod na linggo. Para naman po sa may hilig makinig ng radyo, tumutok po kayo sa Batanggapo News Radio, Usapang Bayan at Mayor's Report tuwing Biyernes, dakong alas 8 hanggang alas 11 ng umaga sa DWHL Apo Radio 756. Make Batanggapo News TV a habit. Para sa iba pang kaganapan, maaari niyo po kaming sundan sa Facebook /Olongapo Public Affairs. Muli, ako po si David Bayarong, ang inyong tagapagbalita.
Mabuhay Olongapo!